Sama-sama tayong magiging saksi. Umakyat na sa 3 ang patay sa pagguho ng retaining wall sa Tagaytay sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Kanina nahukay mula sa makapal na putik ang labi ng 2 construction worker. Kahapon naman na-recover ang isa. May nasagip namang isa pa na nagpapagaling na sa ospital. Ayon sa mga otoridad, pader mula sa katabing lote ang gumuho sa barracks ng mga biktima. Tutulong daw ang Tagaytay LGU sa pagpapalibing sa mga biktima. Makikipag-ugnayan din daw sila sa lokal na pamahalaan ng Silang Cavite tungkol sa pananagutang legal ng may-ari ng lote kung saan nagmula ang gumuhong pader. Paglabag sa 1-year bar rule at paglabag sa right to due process. Yan ang mga ipinuntong dahilan ng Korte Suprema kaya idineklara nilang labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa Korte, hindi ibig sabihin ito na absuelto na ang Vice President sa mga reklamo laban sa kanya. Saksi si Salima Refran. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Sa botong 13-0 o unanimous sa lahat ng mahistradong dumalo sa en banc session kanina, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Null and void o walang bisa raw ang 4th impeachment complaint na pinadala sa Senado. Hindi bumoto dahil nag-inhibit si Associate Justice Benjamin Caguiwa habang on leave si Associate Justice Philomena Singh. Punto ng Korte Suprema, labag sa 1-year bar rule sa konstitusyon ang 4th impeachment complaint dahil isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Dismiss na raw ang turing sa naunang 3 impeachment complaint na hindi inaksyonan ng Kamara. Although Congress was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it and as a result, it was terminated, therefore deemed dismissed. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, epektibo ang 1-year bar rule simula nang i-dismiss ang mga reklamo. Labag din daw ang 4th impeachment complaint sa right to due process ng bise. Inilista ng Korte ang mga due process requirements sa impeachment procedure. Isa rito ang pagbibigay ng pagkakataon sa inirereklamo na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. There is a right way to the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Dahil null and void ang impeachment complaint, hindi raw nakuha ng Senado ang jurisdiction dito. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto si Vice President Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi raw Korte Suprema nagpapasya kung dapat bang maalis sa pwesto ang isang opisyal. Pero may katungkulan daw itong alamin kung nasunod ba ang prosesong tinatakda ng saligang batas. Hindi siya absolved from any of the charges. But any complaint for impeachment against her can only be filed by Feb 6, 2026 onwards. Ayon sa Korte Suprema, maaari pa ring maghain ng motion for reconsideration ng Kamara. Pero immediately executory na raw ang desisyon nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Naminsala naman ang kabi-kabilang landslide sa Baguio City. Sa Benguet, lumubog sa baha ang sikat na strawberry farm. Saksi live si EJ Gomez. EJ!
Mariz, ilang insidente ng landslide, erosion at rockfall ang nangyari dito sa Baguio City. 2 babae ang na-rescue matapos matrap sa kanilang mga bahay noong kasagsagan ng landslide. Ang strawberry farm naman sa Benguet nagmistulang lawa dahil sa pagbaha. Mistulang waterfalls ang malakas na ragasan ng tubig mula sa bundok patungo sa kalsada ng Cannon Road. Malakas din ang agos ng tubig sa ilog sa gilid ng kalsada. Ilang puno at bato rin ang humambalang. Alas 6 ng umaga kanina, nagka-landslide sa Purok 2 Outlook Drive. Isa sa 4 na bahay na apektado ang tuluyang natabunan at na-wash out ng landslide. Kwento ng may-ari ng bahay na si Bea, madilim pa nang magsimulang pasukin ng baha ang kanilang bahay. Nagising ako, akala ko lang po may gumiba na bahay. Yun po pala lahat, yung buong bamboo po, papunta na sa bahay namin. Tapos yung bahay po na nagiba dyan, dumiretso na din po sa tapat namin. 2 babae naman ang pinagtulungang ilabas sa kanilang mga bahay matapos matabunan. Inilikas naman ang iba pang apektadong residente at ngayon ay nananatili sa evacuation center. Sa Outlook Drive pa rin, tinamaan ang linya ng kuryente nang humambalang sa kalsada ang malaking puno. Nabagsakan din ang isang van. Check ko po sana yung 2 van. Tapos pagkakita ko po dito, may bagsak na po yung puno eh. Bali sa trabaho po to, driver lang po ako. Sa De Los Reyes, gumuho ang lupa na kinatitirikan ng isang bahay. Wala namang nasaktan. Nagka-landslide rin sa Purok 4B sa Luknab. Tinakpan na lang ng trapal ang lupa para maiwasan ng lalo pang pagguho nito sa kasagsagan ng pag-uulan. Nakita na lang namin, ma'am, na wala na po yung bahay, saka malinis na po dyan, kumuho na po yung lupa. Sabi po ng mga kagawad saka rescuer, yung bahay inanod na po dun sa creek. Inaalam pa ng otoridad kung nakalikas ang residenteng nakatira sa nasabing bahay. May nagbagsakan ding lupa at mga bato sa Tuba, Benguet. Tinangay ang isang pick-up truck na nakapark sa Asin Road, Tadyangan sa Tuba. Wala namang naiulat na nasaktan. Ang kilalang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet, nagmistulang lawa. Nalubog sa baha ang mga pananim kasunod ng magdamagang pag-ulan. Biglang umapaw yung tubig. Wala na, sira na. Yung pananim namin, kawawa kami, mangutang ulit. Ipalit ng pananim. Alas 10 daw ng umaga kanina nang magsimulang humupa ang baha. Kaninang umaga ay nagpulong ang Baguio City government. We have about 28 families na evacuated. That would translate to about 80, 81 or 82 individuals. We have about 17 houses na partially damaged or damaged. Actually, out of the 17, 2 doon ang totally damaged. Mariz, sa pag-iikot natin ngayong gabi dito sa Baguio City, particular sa city proper, ay wala na tayo nakikitang masyadong pagbaha. Nandito tayo ngayon sa kahabaan nitong Session Road. At ang temperatura ngayon nasa 19 degrees Celsius. Ang ulan, wala na sa puntong ito, pero pabalik-balik yan. Yun nga lang, ambon-ambon na lang din yung nararanasan ngayon dito sa City of Pines. Mula po dito sa Baguio City, para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Hindi bababa sa 26 ang patay dahil sa hagupit ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Batay sa datos ng NDRRMC, isa sa mga nasawi batang 3 taong gulang sa Bataan. Saksi si June Veneracion. Malalakas na alon ang balakid sa rescue operation sa Mamburao River sa Occidental Mindoro. Palakpakan ng mga rescuer nang masagip ang 2 mangingisda. Nagbabantay raw sila ng nakataling bangka ng kanilang amo sa tulay nang maalod ng malakas na agos. Sa Abra de Ilog, buwis-buhay rin ang pagsagip ng mga tauhan ng Coast Guard sa 2 pamilya sa gitna ng ilang pastaong baha.
State of calamity na sa Mamburao. Gayon din sa Sablayan dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Emong. State of calamity na rin sa buong Oriental Mindoro. Ang bahay na ito sa bayan ng Rojas, gumuho matapos pasukin ng tubig ang pundasyon. Nakalikas naman ang mga nakatira bago ito gumuho. Mahigit 100,000 ang apektado ng bagyo sa Oriental Mindoro. Mahigit 3,000 sa kanila ang nasa evacuation centers. Ayon! Habagat din ang nagdala ng matinding pag-ulan sa Batangas City, kung saan napasabak ang jeep na ito sa rumaragasang tubig. Ilang sandali pa, napatigil ang jeep sa gitna ng baha. Mabuti na lang tumulong ang mga residente para mahila ang jeep patungo sa kabilang bahagi ng kalsada. Wala namang nasaktan. Sa Calacas City, pahirapan ang pagtawid ng mga residente sa gumuhong parte ng Jokno Highway. Lalo mas mahirap para sa mga mabibigat ang dala. Sobrang hirap na. Mahirap pong bagyaw. Si Joel halos 10 beses nagpabalik-balik sa binabagsakan niya ng panindang nyog para madala sa palengke sa Alfonso, Cavite. Ang sako ng nyog, umaabot sa 50 hanggang 70 kilos kada isa. Malaking sakripisyo pa para sa akin ng ganitong hanap buhay gawa ng sa daan niya po, sir. Sakripisyo po, sir. Wala tayong magagawa kundi magpakahirap para mabuhay. Nagsimula ang kalbaryo ng mga taga rito nang mas lumaki ang sira ng snow protection dahil sa pag-ulan. Mahirap pagbuhat. Mga tao at motorsiklo na lang ang pinapayagang dumaan. Umaapila ang mga apektadong residente na sana'y ayusin na agad ang kalsada. Sa bayan ng Ligan, pinasok ng mga rescuer ang binahang palayan para saklolohan ang mga na-trap na residente sa tumataas na tubig. Nasa mahigit 2,000 pamilya ang nagsilika sa buong bayan. Kung uulan pa po at lalakas pa po sa ngayon at hindi natin mapapayagan na umuwi, ay bibilang pa po ng araw. Sa Nasugbu, bangkay na lang matagpuan ng isang lalaking nawala nitong Martes habang nangigisda sa Reparo River. Sa Tangalan, Aklan, isang mangingisda rin ang nalunod matapos madulas habang naglalakad sa seawall at matangay ng malalakas na alon. At sa Didalupihan, Bataan, patay na ng matagpuan ng 3 taong gulang na batang tinangay ng malakas na agos noong Martes. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.